Hello mga guys, mga ka-Bitcoin. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano makapag-transfer from PosetPay wallet to Binance wallet. Then, tuturo ko din po dito ang pag-simple earn dito po sa Binance. Hello mga guys, mga ka-Bitcoin. Kung gusto po nating kumita ng ekstrang pera sa pag-claim ng Poset or pag-cryptocurrency, please subscribe to my YouTube channel, Mike Dana. Maliit lang po ang kitaan dito, pero pag pinagsama-sama at kapag tumaas po ang value ng Bitcoin, tayo po ang makikinabang. Kung meron po tayong work, pwede po natin siyang gawing extra income. Hindi po sinasabing full income siya. Then pwede po natin siyang i-invest. At kapag lumaki po, tayo rin po makikinabang. Maraming salamat po. So start po muna tayo dito sa PosetPay. So ito pong PosetPay, isa sa fastest na makapag-withdraw po sa Posets, mga Posets natin, dito sa PosetPay ng direct kagad. Okay, so minsan no minimum lang para makapag-withdraw po, then direct na po sa PosetPay. Okay. So, ang gagawin po muna natin dito sa PosetPay, pipili po tayo ng token or ng crypto na mababa yung fee na itatransfer po natin sa Binance. Okay? So, ang pinakamababa po, dalawa lang rito, I think is Dogecoin, tsaka Solana. Okay, so maliit lang po yung pin nila. Yung iba, medyo tumataas na po. Okay, so yung Tron dati mababa lang, ngayon mataas na rin yung fee. Okay. So, ngayon po, ilalagay ko sa Solana muna yung iba kong crypto. So, gagawin ko po, itatransfer ko lang muna or itatrade ko muna yung iba kong coins sa Solana. So, punta po tayo dito sa 3 lines upper right, coin swap. Ayan. So, ito ko coin swap ko yung USDT ko. Malaki po kasi pinyan eh. Malaki ang fee kapag siya withdraw mo. So, i-click ko yung maximum. Then, punta ako sa Solana rito sa convert to. Ayan. So, i-convert ko po ang 0.31 USDT. So, ang katumbas niya ay 0.002. Then, click convert. Ayun. So, nakapag-swap na po ako. Okay? So, next po, i-convert ko yung XRP. So, click ko itong maximum. Solana. Then, click convert. Ayun. So, i-check ko na po kung marami na akong Solanang pwedeng i-transfer sa Binance. Punta po ako sa dashboard, user dashboard. Ayan. So, sa Solana ko po ay, ayan, 0.01027762. Okay. So, nasa atin na po yan kung gusto natin i-convert lahat ng coins natin into Sol or Solana. Okay. So, ngayon naman po, para ma-withdraw ko siya sa Binance, so, punta po muna ako sa Binance. Ayan. So, sa Binance po, para naman makapag-create po tayo dito, so, kailangan niya ng SMS authentication, then KYC identity verification. So, kailangan po natin ng ID para makapag-ano tayo dito sa Binance. So, dito po, itong Binance parang GCash lang. Napakadali lang po. At napakadami pong video sa YouTube kung gusto natin matuto ng Binance. Okay? So ako hindi ko pa po masyadong kabisado, pero yung natutunan ko po, isi-share ko lang po dito sa inyo. Okay? So ngayon, once na nasa Binance na po tayo, punta po tayo dito sa Spot Wallet. Okay? So minsan nandito tayo sa home, punta tayo sa wallet natin, then may makikita po tayong tab dyan, Spot, Funding, Earn, Futures, Margin. So, punta tayo sa Spot. Okay? So, dito po sa Spot, makikita natin yung mga balance nating crypto kung meron na po. Okay? Then, kung makikita natin yung search dito, yan yung lens dito sa kanan. Yan. Pwede nating i-search yung gusto natin, Sol. Ayun, then click lang po natin. Ayan. So, makikita na po natin yung deposit crypto.
Ayan. So, syempre, dapat Solana. So, may minimum deposit siya na 0.001. Okay. So, ang withdrawing ko po sa Faucet Pay ay Solana ay 0.01027762. So, pasok po siya. 001 yung minimum niya. Okay? So, i-click ko po to para makuha ko yung deposit address. Then, ikakopy ko na po. Ayan. Then, punta po ako sa Faucet Pay. Ililink ko na po siya. Okay? Punta ako dito sa link address. Then, i-paste ko po yung Sol address. Then, ang name niya po, nasa atin na po yon. For example, Solana, Binance. Okay. So, para masiguro po natin, bago natin i-save, pwede po natin i-double check. Nasa atin na po yon. I-double check lang natin. So, ayan na po. So, once na i-link na po natin siya, nakalink na po siya dyan. Okay. So, pwede na po natin siyang i-withdraw sa Faucet Pay. So, punta po tayo sa wallet. Ayan. Then, puntahan po natin yung Solana. So, okay. So, nandito na tayo sa Solana. So, ang i-withdrawing ko po ay 1.04 USD. So, yung 3 dot na to sa kanan, click po natin, then click withdraw. Ayan. So, Solana Binance yung address, then click all. Ayun. So, meron siyang ping 0.0001. Okay? So, ang mawi-withdraw ko na lang ay 0.01017762. Okay? So, not bad. Kasi, maliit lang po yun. Okay? Then, place withdrawal. Yun. So, yun. Your withdrawal has been placed. It will process shortly. Okay. So, ngayon, mag-aantay lang po muna ako na dumating sa Binance ko para maituro ko po kung paano natin may invest yung pera nating na-withdraw sa Faucet Pay. So, ito na po siya mga guys, mga ka-Bitcoin. So, after 2 minutes lang, nakareceive na ako ng notification. Ayan. So, you have successfully deposit 0.01017762 SOL. Okay? So, ayan. 2 minutes lang po, dumating na siya. 3-1. So, ganun lang po kasimple ang pag-withdraw sa Faucet Pay to Binance Wallet. Okay? So, basta mag-iingat lang po tayo kung anong crypto address and yung network. Okay? So, importante po yun yung network na isa-set natin. So, kagaya kanina, sa ulitin ko po, yung kaninang network ay, so for example, magde-deposit tayo. Punta tayo ulit sa spot. Ayan, sa Sol. So, sa deposit, ayan. Dalawa po yung network niya. Mag-iingat po tayo. BNB Smart Chain, BEP20, and Solana. Okay, so yung ginamit ko kanina ay Solana. So, meron pong ibang crypto na direct. Meron naman, mamimili tayo ng network. Okay, so minsan po, naliligaw siya pag iba yung network na pinag-withdrawhan natin. So, dapat tama po yung network, then tama rin po yung crypto address. Mag-iingat lang po tayo. Kung hindi po tayo sigurado, pwede po tayo mag-search muna. Or, may customer support po ang Binance, pwede po tayong magtanong sa Binance. Okay? So, ayan na po. So, nasa wallet ko na po, or nasa spot balance ko na po, yung 0.01017762 Solana. So, ngayon, paano ko po siya mai-earn dito sa Binance? Okay, so ngayon po nasa Binance wallet na po ako. So, ayan na po sa spot yung balance ko. Punta po ako dito sa earn. So, susunod niya funding, ito po yung earn. Ayan. So, sa earn po, i-click po natin uli yung earn. Ayun. Ayan. So, nandyan na po, maraming crypto po ang
pwede mag-earn dito sa Binance. Okay? So, nakapag-earn na po ako sa USDT at sa tingnan po natin ulit. USDT at sa BNB and TRX. Okay? So, paano po natin sila, halimbawa lang USDT, so, i-convert po natin muna yung, for example, yung Solana sa USDT para mailagay natin sa earn. Okay? So, kung gusto naman natin direct na kagaya ng TRX o ngayon Solana, nasa atin na po yun. Okay? Kung anong gusto natin earn. So, i-click ulit po itong earn. Then, ayan na po. So, ayan, 0.51% to 8.5%. So, malaki na po siya. Ayan. So, ayan, i-click ko na po yung SOL ko. So, maximum po ay 0.01. Ayan. So, auto-subscribe. So, ibig sabihin, kapag kikita na po siya, i-auto-subscribe na po yung kikitain ko dito sa Solana or sa SOL. Okay? So, ito nga po palang pag i-invest natin dito sa SOL or sa crypto, nadadagdagan po siya, pero yung value po, mag-iingat po tayo sa value ng, for example, yung Solana, ang ano niya ay minsan tumataas, minsan bumababa. So, bago po natin siya kunin dito, mag-iingat po tayo. Okay? So, i-confirm ko na po, ayan, i-invest ko na po siya. So, i-click ko lang po yung once I have enabled auto-subscribe, my subscribe product will automatically subscribe to the same duration product and start accruing interest. If the total quotas for the product is insufficient, your auto-subscribe may fail to subscribe and the amount will automatically be redeemed into your spot wallet. Ayan. So, malinaw po yan. So, hindi na daw kung insufficient yung quota. So, may quota pala siya. If your subscribe product lowers to the total personal quota limit or product quota, your available subscription quota will lower accordingly. Okay, so yan. Yan po yung mga terms niya. Then, confirm lang po natin. So, ayun. Subscription successful. Ayun. So, ngayon, isa na po akong investor. Congrats sa akin. Okay. So, ganun lang po mga guys, mga ka-Bitcoin, ang pag-simple earn. So, yan po, para lang po tayo nag-iipon. Parang kagaya rin po ng bangko. Mas mababa pa nga ang percentage sa pag-ipon sa bangko kesa dito sa Binance. Okay. So, ang kagandahan lang dito, kapag crypto, yung pagtumaas ang value, tayo po makikinabang. Kapag USDT po siya, stable coin, flexible lang po siya. So, nakapix lang siya, for example, 50 pesos or 53, 50, depende po sa palitan ng US dollars. Okay. So, yun lang po mga guys, mga ka-Bitcoin. Sana nakatulong po to. Please subscribe to my YouTube channel. So, simple earn lang po to. Wala pong puhunan. Yung kinita lang po natin sa posits, then ininvest po natin. So, salamat po sa panonood. Happy earnings mga guys, mga ka-Bitcoin, and good luck po sa mag-earn or mag-i-invest dito sa Binance.